sarap ng tubig na mula sa Diyos, lakas kagalakay na tamasa, luwalhati't pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. There's an emptiness surrounds me, we can see it everywhere. Baby souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded, in the weak, we look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. Search to find contentment, He's never satisfied in the things
Good afternoon sa bawat isa po na nakatune in na ngayon sa ating pong pinagpalang ministeryo. Ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Isang masayang panunood sa bawat isa po sa atin at nawa sa halos isang oras na pagsasama-sama po natin at pagsasalo sa salita ng Diyos ay talagang samahan po ninyo ang inyong lingkod. Ako po'y masaya na muling nagkaroon ng pagkakataon upang makapagministeryo po sa inyo. It is always my joy na makapagministeryo po sa ating mga mahal na ka-feasting. Kaya shout out po sa inyong lahat dyan, lalo na po sa pagsisimula pa lamang, mga naka-tune in na po kayo. So, hindi ko po mababasa ang inyong mga pangalan sapagkat ako po'y sa camera nakaharap. Ano po? But God knows that I'm very thankful and sobrang na-appreciate ko po ang inyong masugid na pagsubaybay sa ministeryong ito. Kapag po pinag-iisipan ko kung paano pong ang Diyos ay nagpasimula ng gawaing kagaya nito, talagang namamangha po ako sa kung paano na po siya gumawa sa mga naging bunga, sa mga naabot ng ministeryong ito. Kaya naman lubos din po ang aking pasasalamat una po sa Diyos, maging sa mga kabalikat, sa mga ngaral po natin na nakakasama sa ministry na ito. Ang ating pong mga regular, yung mga mainstay po natin. Thank you so much sa inyo, sa mga pastoral staff, sa preachers, ng LWBC, ng BFBC, siyempre pa, kasama po ang ating Pastor Bong Bernales na nakikipagtulungan sa ministeryong ito, maging ang ating Pastor Jason. Salamat po sapagkat ang gawain po ay teamwork, kaya sobrang blessing na nandyan po kayo para sa ating ministry. At kung kayo po'y masaya na muli po nagkaroon ng pagkakataon ang inyong lingkod na makasama po ninyo sa, again, humigit kumulang isang oras na pagsasalo-salo, just type amen and some words of encouragement para po sa ating pagpapatuloy. You know, ito po ang encouragement ng inyong lingkod. Yung maalaman ko po na, in a way, ginagamit po ang inyong lingkod sa buhay ng marami sa atin. In fact, sa mga paglalakbay, ako po'y natutuwa sapagkat sa mga malalayong lugar, meron pong magsasabi sa iyo na sila po'y naabot ng ating ministeryo, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa. And I would like to take this opportunity para i-shout out po natin ang Living Water Baptist Church Paris, ang walang kaparis. Amen? Thank you so much sa inyo pong naging pag-aalaga po sa amin. And I'm very happy because in that very short span of time, yung pong number of days na nagkasama-sama po tayo, masasabi po nating mabunga, mapagpala, sapagkat halos lahat na yata ng activity na gawa natin sa napakaigsing oras at naipasyal nyo pa po ang aking pamilya. So, thank you, Pastor Nelson. Ganon din po sa ating pong magiting na driver, Preacher Deacon, si Preacher Alan. Thank you so much. At ang best friend RJ natin, at ganoon din sila Deacon, Jason, at yung mga ladies natin na nag-alaga po sa amin. Sobrang salamat po sa inyong lahat. So imagine po, sabi ko nga, if not of the grace of God, it is very impossible. Kung hindi po sa biyaya ng Diyos, napaka-imposible po ng lahat ng mga ginawa po ng Panginoon. Kaya sobrang nagpapasalamat po ko una sa ating Panginoon Diyos at sa inyo dyan, mga kapatiran. Shout out sa mga kapatiran natin dyan sa Paris. At syempre pa, purihin ang Panginoon. Shout out din po sa mga kapatiran po natin sa Milan, Italy at sa Como, Italy. Of course, pangunahin na ang ating magiting na pastor, Pastor Andy and Pastor Genesis. Thank you so much for the sweet, sweet fellowship. Of course, with your wives at maging si Ma'am Cherry na napakadakilang driver po namin. Thank you so much. Ganon din po sila Ma'am Maribel. So, sobrang happy po ako na ang Living Water Baptist Mission Milan and Como ay
na pagministeryohan po natin. Early anniversary celebration po yan. And I can say na ito po ay naging matagumpay. Thank you rin sa treat po ninyo sa amin. Kaya sabi ko, kung hindi lang nasira ang cellphone ko, sa mga hindi nga po pala nakaka-receive ng reply sa akin, hindi po totoong hindi ako nagre-reply. Ako po ay may reply kaagad. It is just that may konting problema sapagkat nagtataka po ako na hindi po nakakapasok ang aking mga reply sa halos lahat ng mga nag-chat po sa akin. So again, just to inform everyone, talagang ako po ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Congratulations din po kay Dexter at kay Nicole. Mabuhay ang bagong kasal. Amen. At siyempre pa, ang talagang pinakadahilan kung bakit naging ganito pong buwan ang trip namin sa Italy. Ano po? Sa aming Europe trip. Ito po ay dahil sa kasal ng aming bagong inaanak. Okay, so James at Rachel, congratulations. Pastor Robert Berba, shout out sa iyo. Nasa Tokyo ngayon ang mag-asawang James at Rachel. So I hope na makapag-communicate kayo, ano? So pagkat as I understand, ikaw ay lumipad rin patungo ng Tokyo. So please, sa mga kapatiran natin dyan sa Japan, shout out po sa inyo. Hindi ko man nababasa ang pangalan nyo, pero tiyak na tiyak ko na nahandyan si Ate Dang, nahandyan si Ate Miho, si Ate Tessa, Ate Angel, yung mga masusugid nating taga-subaybay po dyan sa Japan. So thank you so much at shout out sa inyong lahat. At gayon din po, nais nating i-shout out yung pong mga kapatiran po natin na talaga namang nag-treat sa amin. Kanina naputol yung sinasabi ko. Sabi ko, ang ilalagay ko po, kung nakapag-post lang ako, meron pong pumapasok na pagka nagpo-post ako, pero yung mga una ko pong pinopost, ayaw pa po talaga. Hindi ko po alam kung ano po ang dahilan. Pero ang ilalagay ko lang doon, Europe Ministry Trip and Europe Ministry Treat. Salamat po sa nag-treat sa amin sa Budapest. One of the best. Amen? So, we experience best in Budapest. So, thank you so much po. At yung pong nagpasyal po sa amin sa Netherlands, at medyo nadaan pa po kami doon sa ICC. Doon po sa, alam nyo na, yung napapanahon po ngayon. So, dumaan lang naman po kami. At wala namang big deal po. At natuwa lang kaming nadaanan po namin yung lugar. Kaya sobrang imagine po sa napakaiksing panahon, ang dami pong ini-accomplish ng Panginoon. Evangelistic meeting, revival meeting, men's fellowship, ladies fellowship, young people and young pro fellowship, couples fellowship, dedication, mentoring, weddings, and anniversaries. Saan pa tayo? Talaga namang ang biyaya ng Diyos ay sobra at sapat-sapat. And you know, ang pinakamasaya daw yung experience namin ni Ma'am Maris po ninyo sa amin pong pag-uwi. Kami po ay na-cancel po yung aming flight. Kaya medyo talagang challenge po sa amin yon nung pagkakataong yon. Ano po? So, at humanly speaking, hassle, tiring, but divinely speaking, for sure, may purpose. Yan po ang kagandahan ng Kristiyanong pananaw. Na kapag meron pong nangyari sa atin, medyo nahirapan man tayo, alam natin na may dahilan po ang Panginoon at yun po yung magbibigay sa atin ng tamang attitude na tanggapin po kung ano po ang mga naging pangyayari. So, yan po ang ating pong shout out. Ano po? Ang aking kumpare, Pastor Manimtiam, at ganoon din po si Ma'am, ang aking kumare. Thank you rin po sa pagtitiwala po na maging speaker ninyo sa inyo pong anniversary. Sobrang na-bless po ako, and thank you for allowing the members of LWBM Milan and Como na makadalo po at makasama natin. Sa ganung paraan po, medyo po pwede ko pong sabihin nakadagdag pa rin ng pagmiministeryo ko po sa kanila. So sobrang natutuwa po ako, hindi marami ang ating pong mga kapatiran sa Living Water Baptist Mission, but I praise the Lord because damang-dama ko po ang kanilang eagerness at alam nyo na po yon. Kung sino po yung nag-treat sa amin,
Alam niyo po yon. Lahat kayo, pinasasalamatan po namin. Ano po? At ganun din po ang mga ka-fellowship nating pastor at syempre pa ang kaibigan at partner sa ministry. Doc Arnold Garcia, Pastor Julian, Pastor Sara, ganun din po ang ating pong mga nakasama pang pastor na talaga namang napakasayang fellowship po ang nagawa. Lahat na po nung pastor sa Italy. Salamat po. At we're looking forward for God's leading para sa sama-samang conference, and I know na ito po'y magandang tanawin po sa paningin ng Panginoon. So kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At alam po ng Diyos kung sino po ang lahat ng aking pinatutungkulan, sapagkat ito man po ay naging masasabi po nating magastos na trip even on our part. But I can say na sulit po yan sapagkat yung makasama ko po ang aking buong pamilya, yun po ay walang kapantay na saya. Kaya thank you so much. At ganun din sa Enriquez family, ang pamilya rin po natin dyan sa Milan. Thank you so much. At hanggang ngayon, alagaan nyo pa rin po si Sophia. Maraming salamat sa inyo. Kuya Marco, shout out sa iyo dyan at Ate Care. Thank you so much. Alright, this time, batiin po natin ang mga birthday celebrants natin. Of course, marami pong nag-birthday nito pong mga nakaraan. Kaya happy birthday sa inyo. In fact, ako po'y medyo na lilito pa kay Brother Alex at saka kay Sister Maribik at sa ilang mga nag-celebrate ng birthday. Sapagkat parang naisip ko, tama ba yung nababasa ko, yung nakikita ko? So, happy birthday na lang sa lahat ng mga nagbe-birthday. And exactly today, birthday po ng aking magandang pamangkin. And I want to congratulate her also. So, happy birthday kay Abby, anak. Abby Condalor, happy birthday sa iyo. At ganun din po, birthday din ni Nanay Nali. Ano po? So, happy birthday. Nanay po ito ni Ate Marie. So, happy birthday po sa inyong lahat. How about anniversary celebration? Yes, may nagse-celebrate po ng anniversary ngayon. At members, batiin nyo sapagkat si Pastor Enricel Mariano at si Ma'am Jackie ay nagse-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. So, happy anniversary po, Pastor Enricel, at ganoon din po si Ma'am Jackie. At isa po sa ating mahal na pastor din, nagse-celebrate ng kanilang anniversary. Pastor Edison Makabatas and Ma'am Len, happy wedding anniversary po sa inyo. At again, sa lahat na po ng nagse-celebrate ng wedding anniversary, happy anniversary sa inyo. This coming Sunday, anniversary po ng Bible Baptist Temple sa lugar po ng Malolos sa panguna po ni Pastor Dan Zapanta. So advance happy birthday po sa inyo. See you on Sunday. So sige po, yan po ang ating mga pagbati. At ngayon po, mananalangin po tayo. At sa ating pong panalangin, hiling ko po na kung kayo po'y may mababasang prayer request ng bawat isa, so isama nyo po sa inyong pong panalangin. But ako po, magko-concentrate po ako sa prayer para po sa ating pong pag-aaral ngayong gabing ito. Sana po, huwag nyong kakalimutang isama patuloy sa panalangin si Preacher Manny, ganun din po yung father po ni Preacher Jojo, at maging si Preacher Jojo mismo. Very challenging po ang kanyang sitwasyon ngayon. At natutuwa po ako sa nakikita ko na kung saan patutuon ng Panginoon ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang magulang at ang ginagawa po nilang pag-aalaga. So, si Sister Winnie, yung kanyang linya, talagang nagagamit po sa kalagayan po ni tatay ngayon. So please do pray for them. Si Preacher Jojo po, ipag-pray natin. Medyo yung BP po niya bumaba. Siguro po yan, pagod, pinagsama-sama na po yan. And I understand sapagkat alam nyo naman po na hindi biro ang talagang mag-alala sa mahal mo po sa buhay. Si Nanay Maan, ipag-pray po natin lagi ang kanyang mahal na mami. At syempre pa siya rin, yung kalakasan po ng kanyang katawan. Si Mother Pearl, lagi nyo pong alalahanin, malayo lang po siya sa atin, pero mararamdaman nyo po, kasama po natin siya. At yan po, para sa mga ilang prayer request natin, yung tatay po nila Sister Chari, let us continue to pray na talagang palakasin po ng Panginoon. At sino pa ba? Pastor Adan. Si Pastor Adan Panisales. So, pinapaalala ko lang po yung ilan sa mga po pwede pong maisama po natin sa prayer plus yung mga nagpapadala po ng kanilang prayer request. Okay? So, sige po, tayo po'y magpe-pray.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay aming dakilain, papurihan, parangalan. Salamat din po sa naging pagbubukas mo ng ministeryong kagaya nito. Thank you for entrusting us this ministry, Heavenly Father. We know that everything is by your grace, Heavenly Father. So we would like to always rely on you. And thank you for giving us this great honor and privilege na makapagministeryo po sa iyo at maging pagpapala sa bawat isa na uhaw at gutom sa katuwiran. Dakilang Diyos, siling ko po na linisin mo ang aming mga isip at puso. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Una, nais ka naming pasalamatan sa lahat ng pagpapala mo, sa iyo pong araw-araw na pag-iingat, sa iyo pong masaganang probisyon, sa pagtugon sa aming mga panalangin, at gayon din po sa mga bagay na amin pong talagang inilapit sa iyo at binigyang lingap mo, Panginoon. Thank you so much sapagkat ikaw po ay Diyos na mapagkakatiwalaan, mapangahawakan, masasandalan, at Diyos na totoong nagmamahal po sa bawat isa sa amin. Ngayong gabing ito, dakilang Diyos, nais naming muling ilapit po sa iyo ang amin pong magiging pagsasalo-salo. At nais naming alalahanin po ang mga nangangailangan po ng panalangin ngayon. Katulad po ni Preacher Jojo, ang kanyang father, we pray, O God, na ikaw po ang siyang umabot sa pamagitan ng iyong makapangyarihang kamay para po sa kanyang lubos na kagalingan. Ganon din po ang pag-aalaga po nila. Palakasin mo rin po, bigyan ng resistensya, ingatan, at nawadakilan Diyos, ikaw po ang siyang mag-intervene. Ganon din po si Pastor Adan, Panginoon. Alam mo po kung gaano namin siya kamahal, sa iyo po namin siya ipinagkakatiwala, provision po para sa kanilang malaking pangangailangan, at ganoon din po ang pag-aalaga sa kanya, at ang mga medications, at maging ang mga nag-aalaga sa kanya. Inilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, hiling din po namin si Preacher Manny, na tuloy mo siyang palakasin, anuman po ang kanyang physical na kondisyon, ikaw po ang aming nais panghawakan, na magpapagaling ng lubos sa kanya. Ganon din po, dakilang Diyos, nais po naming ilapit sa iyo ang ilan sa mga kapatiran po naming lagit-lagi, hiling nila ang kanilang kagalingan. Si Aida po, na lagi kong hinihiling sa iyo, na talagang panauliin mo po ang kanyang lakas at lagi mo pong ibigay ang sigla sa kanyang buhay. Salamat po sapagkat isa siyang patotoo ng iyong kadakilaan. Panginoon, hiling ko rin po na kung meron po sa aming mga urgent prayer requests, lingapin mo po, abutin mo po, Panginoon. At ang mga mayroong unspoken prayer request, ikaw po ang nakakaalam, dakilang Diyos. Sa mga kapatiran po namin, sa mga ministeryo po na pinagkatiwala mo sa amin, dito sa bansang Pilipinas at maging sa labas ng bansa, ikaw po ang patuloy na umabot aming dakilang Diyos. Maraming salamat po aming Ama, sapagkat kami po ay laging mayroong pagkakataon upang lumapit sa trono ng iyong biyaya at ng iyong kahabagan, panghawakan ang iyong pangako sa banal na kasulatan na kung kami tatawag, ikaw po'y sasagot sa amin. Kung kami po ay hahanap, kami po'y makakasumpong. Kung kami po'y kakato, kami po ay pagbubuksan. Kaya Panginoon, hiling ko po ang muling pagpapala mo at pag-abot mo sa bawat isa po sa amin. And may you use our message, Heavenly Father, to encourage us, to enlighten our minds, Heavenly Father, at dalin kami sa realization na walang pinaka magandang kalagayan, kundi ang kalagayang laging sumusunod sa iyo. Muli po, Panginoon Diyos, ipinagkakatiwala ko po ang mabunga na magiging resulta po ng aming pagsasalo-salo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. By the way, thank you nga po pala sa pag-welcome po kagabi sa Living Water. At syempre, alam ko, hindi lamang po physically nasa victory ako, pero I'm sure the same thing, the same heart, the same happiness na nagkakita-kita tayo. At salamat sapagkat kasama namin kayo sa service kagabi. Sobrang tuwan-tuwa po ako. Talagang ako po yung isa sa manggagawa ng Panginoon na masasabi kong sobrang nabe-bless sa klase po ng mga tao na ipinagkatiwala po sa akin. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Natutuwa nga ako dahil ako po yung galing sa abroad, pero nung dumating po ako po ang napasalubungan ng mga, hindi lang ng masigabong palakpakan, kundi maging ng pagpapalang material. Thank you ha, shout out sa magandang relo, ganun din sa mukhang magagandang polo shirt po yon. So thank you so much po.
At ang Diyos po ang bahalang magpala sa ating lahat. So, excited na po ako sa message, but let us listen first to the special number. Salamat kay PB kanina sa iyong opening number. In letters of crimson, God wrote His love on the hillside so long, long ago. For you and for me, Jesus died, and love's greatest story was told. I love you, I love you. That's what Calvary said. I love you, I love you. I love you, written in red. Down through the ages, God wrote His love with the same hands that suffered and bled, giving all He had to give, a message so easily read. I love you, I love you. That's what Calvary said. I love you, I love you. I love you, written in red. Oh, precious is the flow that saves me, while as no other found I know, nothing but the blood of Jesus. I love you, I love you. I love you, written in red. Amen. So, thank you so much sa ating opening number, Sister PB, anak. At syempre pa, thank you, PNG, Pastor Norman Gatdula sa awiting I Love You. Napakatamis na awit, I Love You. And you know, ito pong si PNG, sa naiintindihan ko po, ang usapang I Love You ay itinutuon niya una po kay Jesus sa ating Panginoon. At isa pa,
kay Jessica. So, good evening po. Shout out kung nandyan si Sister Jessica. I know na talagang both of you, pinagpala kayo ng Panginoon na pinagtagpo kayo sa isa't isa. Kaya excited na ako. Kaya sana malaman ko na para siguradong ang schedule ay areglado din. All right. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At umaasa po ako na marami po ang makakapakinig sa ating pong mensahe ngayon pong gabing ito. Ang title po ng message ko na nais ibahagi po sa inyo ay, Where will you go? Okay? Saan ka pupunta? Iyon po ang konsepto na inilagay ng Panginoon sa akin sa record po ng John chapter 6. At ang babasahin po natin ay ang 2 talata lamang para sa pinakapundasyon ng ating pong mensahe. But of course, bibigyan po natin ng idea ang bawat isa sa background po ng chapter na ito. Sige po, John chapter 6 verses 66 and 67. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Ibig sabihin po, mga nagsitalikod, mga umalis, at hindi na sumunod sa ating Panginoon. Ang sabi po ng verse number 67, Then said Jesus unto the 12, Will you also go away? Kung ikaw ay magpapasya na tatalikod, kung ikaw ay magpapasya na aalis, at kung hindi ka sa Panginoon susunod, ang tanong, where will you go? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, umaasa po akong muli na kami ay pagpapalain mo, papaalalahanan mo, tuturuan mo, sasawayin mo sa mensahe pong ito na amin pong pag-aaralan. Help me, Lord, and empower me na akin pong maibahagi ang iyong salita ng buong kapangyarihan. May you reach the heart of everyone through this message, O Lord. Dalin mo po kami sa realization na wala po talagang pinakamainam na magiging kalagayan ang tao, kundi ang sumunod sa iyo. Kaya dakilang Diyos, muli po, ipinagkakatiwala ko po, hindi lamang ang mensahe, kundi maging ang aking sarili sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right? So, katulad ng binanggit ko po sa inyo, ang John chapter 6, isa sa hindi ko po makakalimutan na ipinakita ng Panginoon sa aking mensahe sa chapter na ito ay ang iba't ibang klaseng tagasunod ng ating Panginoon. Sa verse number 2, kung papansinin niyo po, dito po nakatala ang mga sumusunod dahil sa himala. Tinawag ko po silang mga miracle followers. Ang sabi po ng verse number 2, And a great multitude followed him, because they saw the miracles which he did on them that were diseased. So, very direct na sinabi po ng Bible na ang mga tagasunod na ito ay sumusunod dahil sa himala, dahil sa makapangyarihang gawa ng ating Panginoon. Pagdating po sa verse number 26, muli pong nagbigay ng idea ang talatang ito sa mga iba pang klase ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Ang sabi po ng verse number 26, And Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, ye seek me, not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Mga sumusunod dahil naman sa meat, dahil sa pagkain o material na bagay. So, malinaw po yan, Sa verse number 2, mga miracle followers. Sa verse number 26, mga kapatid, ito po yung mga meat followers or material things ang kanilang concern kung bakit sila sumusunod. Kaya nga, dito maaalala natin, lalo na kapag ang mga Kristiyano may visitation, soul winning, pagka po nagbibigay tayo ng mga gospel tracts, di po ba?
Ano po sasabihin po ng mga aabutan natin? O, ano mapapala ko dyan? Pagkakapirahan ba yan? Kasi nga po, typically, ang tao po laging after sa mga material, profit, or masasabi nating benefits. Well, dito ko po gustong pundasyonan ang ating pag-aaral. Meron pong mga miracle followers, meron pong meat or material, meat followers. At pagdating po dito sa teksto natin, maliwanag po sa verse 66 and verse 67, dito po ang sabi, nung ang Panginoong Jesus ay nangaral, just for you to understand, yung pong text natin, nakatungtong po ito doon sa panahon na si Jesus Christ po ay nangaral sa kanila. At sinabi ng Panginoon sa kanila, I am the bread that came down from heaven. Ako ang tinapay wika na bumababa mula sa langit. At sino mang kumain ng tinapay na ito ay hindi na magugutom, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po, ang sabi po mga kapatid, just for you to have an idea, ang sabi po ng mga nakarinig dito sa verse number 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying. Who can hear it? Yung idea, sabi niya, sino makatatanggap ng salitang ito, ng mga katagang ito? At ang pinaka-konteksto po, when Jesus started to claim that He is the bread of life, He gave the message to them, and you know what happened? Mga nagtalikuran po sila. Nawala po ang mga miracle followers. Mga tumalikod po ang mga meat followers. Kaya ang ginawa ng Panginoon, yung pong kanyang mga alagad, kinausap niya. Di po ba? At ang sabi po niya sa verse number 67, then said Jesus unto the 12, will you also go away? And in verse number 68, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. So dito po mga kapatid, matibay po ang ating magiging pundasyon sapagkat ang makikita natin dito, yung tatlong klaseng tagasunod ng ating Panginoon. Mga miracle followers. Yan po ang dahilan kung bakit ang dali pong magparami ng mga kongregasyon na ang talagang offer ay ang mga kung ano-anong himala. Don't get me wrong, hindi po ako kontra na ang Diyos ay gumagawa ng himala, pero yung klase po ng mga offer ng mga so-called Christian groups ngayon, medyo kapag tinignan nyo po, parang yun po ang nagiging panghatak. Okay? So, at dito nyo makikita na kapag ikaw ay sumunod dahil lang sa himala, medyo shallow po yun. Darating at darating ang time, tatalikod ka rin. Kasi hindi po yun ang dapat pinakasentrong dahilan kung bakit tayo susunod sa Panginoon. Okay? So, ikalawa po, yung mga meat followers. Yung idea po na talagang sila magbibigay pansin yan, susunod yan, sasama yan kung meron pong mga pakinabang sa usapang material o sa usapang pangpisikal. Gusto ko pong maging malinaw na ang Panginoong Jesus, miracle worker talaga. Na ang Panginoong Jesus talagang provider po talaga. Siya po talaga ang hihinga natin, ng kakainin natin sa araw-araw. So, nagpapakain po talaga siya. Naghihimala siya, nagpapakain siya. Pero ang gusto ko lang pong diinan po sa message nating ito, gusto kong malaman nyo na yun po ay mga masasabi nating mabababaw na magiging dahilan kung bakit ka susunod sa Panginoon. The most important thing na dapat maging reason kung bakit ka sumusunod sa Panginoon ay yung pong sinabi ni Peter. It is because of the message. Not just because of miracles, not just because of meat or material things, but because of the message. Ang sabi po sa verse 68, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Kanino kami pupunta, Panginoon? Thou hast the words of eternal life. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang gusto kong itanong sa bawat isa sa atin. Kung tayo po sa usapang pagsunod, kung nakakaisip ka na tumalikod, kung nakakaisip ka na umalis, at hindi susunod sa Panginoon, ang tanong po, sino susundin mo? Kanino ka susunod?
Ang tanong, saan ka pupunta? Kanino ka pupunta? Sa Bible, pag pinag-aralan nyo po mga kapatid, makikita nyo po na ang Biblia mismo nagsabi na kung merong pinakadelikadong lugar na magiging sayang ang buhay mo, di ba? Magiging miserable ang buhay mo. Ito yung buhay na paglalayo ka sa Diyos. Tingnan nyo po ang sabi ng mga awit. Psalm chapter 73, verses 27 and 28. Ang sabi po mga kapatid, for lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-whoring from thee. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. So mga kapatid, ito pong sinabi ng psalmist, pag inaral nyo po sa kasaysayan, sa banal na kasulatan, ang mga lumilihis, ang mga lumalayo, ang mga tumatalikod sa Panginoon, hindi nyo makikita na napapabuti ang buhay. Kaya nga ginamitan ko po ng tanong, kanino ka pupunta? Saan ka pupunta? Kung darating ka doon sa point na hindi mo na-enjoy na sa Panginoon ka sumunod, kung hindi mo na-enjoy ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ang tanong ko sa iyo, saan ka pupunta? Kung hindi mo matanggap ang mga karanasan at kaganapan mo sa pagsunod sa Panginoon, saan ka pupunta? Kanino ka pupunta? Yan po ang maliwanag na concept. Sinasabi ko po, saan tayo pupunta? Isang magandang example, yung prodigal son. When he decided na lumayo sa kanyang ama, ano ang nangyari sa prodigal son? Diba? Ang nangyari sa buhay niya, makikita niyo po, wasted life, wayward living, yan po ang nangyari po sa kanya. Worst. Diba? So siya po ay nagsayang ng kanyang buhay, siya po ay masasabi nating nagpalihis-lihis at napalungi ang buhay. At siya po, mga kapatid, naging miserable ang buhay. Kaya para sa akin po, pwede na nating kaagad natuldukan ito. Huwag na huwag kang lalayo sa Diyos. Wala pong bagay na masasabi po nating magiging buti ang pagpapasya ng paglayo sa Diyos. Kaya anuman po ang nararanasan natin, hindi po dahilan yan para layuan natin ng Diyos, mga kapatid. So dapat tayo po ay dumating doon sa punto na katulad po ni Peter. Kung bakit hindi siya lalayo? Kasi saan ka nga ba pupunta? Yung sinabi po ni Peter, to whom shall we go? Parang ang kasing kahulugang salita niyan, saan kami pupunta, Panginoon? Ha? Kanino kami lalapit, Panginoon? Kanino kami pupunta? Ang ibig sabihin, kung di kami sa iyo susunod, kung di kami sa iyo lalapit, kung hindi ikaw ang susundin namin, ang tanong, kanino kami susunod? Saan kami pupunta? Where will you go? Where will we go? Yan po ang pinaka-concept. So, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin na para sa akin, sa kasagutang saan ka ba talaga dapat pumunta? Ang unang kailangan po natin, number 1, is clear discernment. Okay? Clear discernment. Ang ibig sabihin nito, yung talas ng ating pag-iisip. Mag-isip-isip nga po tayo. Diba? Pagka po magpapasya tayo natatalikod, naiisip mo ba kung anong naghihintay sa iyo? Nabigyang pansin mo ba? Naiintindihin mo ba kung ano yung pinagpapasyahan mo? Saan ka pupunta? I can say that the mind of Peter is very clear nung pagkakataong ito na siya'y sumagot, kaya ang kanyang discernment, mapapabuti siya kung sa Panginoon siya susunod. Kasi alam ni Peter kung ano ang higit na kailangan. Mga kapatid, the same thing that we need to realize. And we need to always consider, mga kapatid, na importante po ang proper and clear discernment sa mga bagay-bagay. Diba? Magandang maisip na natin kaagad.
So doon po sa tanong ng Panginoon, right away, Peter answered and said, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. So napakaklaro ng discernment nito pong si Peter, na didiscern niya na ang ikabubuti niya ay yung nasa panig siya ng Panginoon. Ang ikabubuti niya, yung nasa piling siya ng Panginoon. Yung ikabubuti niya, mga kapatid, na nandoon siya sa daan patungo sa Panginoon. Ito ang makikita nating nagiging problema ng mga tumatalikod. 'Di ba? Nadidiliman ng pag-iisip. Tingnan niyo po, mga kapatid. Naaalala niyo po yung binigyan ng emphasis doon sa story ng prodigal son? Hindi po ba ang sabi po ng parable, he approached his father. And you know what he said to his father? Anong sabi po niya? Ibigay mo na yung mana na para sa akin. Ha? Problema sa discernment ito. Kasi sometimes, ang akala natin. Kaya kapag ikaw ay may clear discernment, hindi ka mabubuhay sa akala. Hindi ka mabubuhay doon sa iniisip ko kasi na kapag ginawa ko to, ang akala ko kasi kapag ito ang ginawa ko. Di ba? Kaya nga may talatang nagpaalala sa atin, di ba? That there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, anong kailangan natin? Sharp discernment. Clear discernment. Dapat alam mo kung saan ka mapapabuti at saan ka mapapasama. So, again, pansinin po natin, dinagpasya po siya. Sabi niya, bigay mo na yung mana na para sa akin. And then, ang sabi po ng Bible, lumayo na siya. Humiwalay na siya sa kanyang ama. At nagpasimula po, naguguli niya ang kanyang buhay sa palunging pamumuhay. And I'm sure you know the story, you know that parable, na doon po sa kanyang naging paglayo, napabuti po ba siya? So di tama po yung sabi ng Psalm 73, yung sinasabi po ng psalmist, Lord, that they are far from thee shall perish. Diba? Thou hast destroyed them, na talagang masasabi po natin, lumalayo talaga sa iyo, Panginoon. Okay? So, yun po ang nangyari sa prodigal son. In spite of the fact na marami siyang pera, in spite of the fact, medyo sinisipon po tayo, in spite of the fact na siya po ay masagana nung time na yon, at siya po'y lunod ng maling kaisipan, nang akala niya, doon ako magiging masaya. Di ba? Yan po ang problema. Hindi tama ang discernment. Sometimes, ganyan ang inilalagay ng diablo sa isip natin, at pag hindi natin na-discern, problemang malaki po yan. Alam niyo po, iniisip ng iba, pag ako wala na sa church, magagawa ko na lahat ng gusto ko. Ang tanong, saan ka pupunta? Saan ka dadali ng gusto mo? Yes, you can do everything na gugustuhin mong gawin, pero saan ka dadalhin? Di ba? That is exactly what happened. Di ba? What really happened dito sa buhay ng prodigal son, sa kasaganahan niya, hindi siya napabuti, napasama siya. Doon tayo dapat mag-ingat. Yung akala natin, iniisip natin. Mga kapatid, alam niyo po ba, nung dumating sa point na hirap na siya, doon niya napagtanto, doon niya napag-isip-isip. Ang sabi niya, di ba? At iyon yung mismong word na ginamit ng talata. Di ba? And when he came to himself, nung natauhan na siya, nung nagising na siya sa katotohanan, nung namulat ang pag-iisip niya, nung napagtanto niya, mga kapatid, yan po ang isang bagay na makikita po natin. Di ba? Na ang isang pahalagahan po natin ay ang pagkakaroon ng clear discernment. Dapat atin pong bigyang pansin ang makadiyos na kaisipan. Ang sabi po ni Peter, kanino kami pupunta? Ibig sabihin, sa malinaw na kaisipan ni Peter, walang pinakamabuting magiging kalagayan ng tao, kundi yung siya ay nasa kalooban ng Diyos. Ito yung kalagayang siya ay sumusunod sa Panginoon. Clear discernment. Yan po ang kinakailangan. Okay? Itong clear discernment, dadalhin ka nito sa correct decision. Sa pagpapasyang tama. And another thing that I would like all of you to understand is that decision is very important in your life. Because your decision will determine your destiny.
Yung pagpapasyahan mo, yan po ay magdedetermine ng magiging kahihinatnan mo, ng magiging kalagayan mo. Kaya nung sinabi po niya, Lord, kanino kami pupunta? Thou hast the words of eternal life. Meaning, the decision of Peter is to stay. At hindi po siya lalayo. Kasi ang tanong nga, where will we go? Kanino kami pupunta pag hindi na kami sumunod sa iyo? Kanino kami pupunta, Panginoon, kapag hindi na kami sumunod sa iyo? Mga kapatid, yan po sana ang mapag-isipan ng mga magpapasya na dahil minsan natitisod ka, na-open ka, na-open sila sa sinabi ng Panginoon. Hindi nila matanggap. So pwede nating ilarawan ito na sa katotohanan naman, in the reality of life, even sa church po natin o sa Christian life natin, sa totoo lang, may mga tao po talaga na dahil sa pagkakatisod, ang desisyon tumalikod. Pero bago ka mag-decide, tiyakin mo, tama ba yung desisyon mo? Diba? Yung bang desisyon mong yan ay makakabuti sa'yo. Mga kapatid, sa Biblia, alam niyo po na ang mga maling desisyon, nagpahamak po sa kanila. Hindi ba sa unang-unang tao, naging problema ni Adam and Eve yan, particularly si Eve. Hindi niya na-discern ang pandaraya ni Satanas. Mas nakinig siya sa sinabi po nung serpent than doon sa sinabi ng husband niya na sinabi ng Diyos sa kanyang husband. Mga kapatid, alam natin na si Lot, isa sa nagpahamak sa kanya ang maling desisyon. At marami pa tayong makikitang example sa Bible, katulad nga ng prodigal son, that his decision, yung kanyang naging pasya ay nagpahamak sa kanya, nagpariwara ng buhay niya, naging reason kung bakit siya po ay napariwara. Mga kapatid, hindi po naglagay ang Diyos ng church para sa kawalan. Ibig sabihin, if you really want to follow the Lord, if you really want to decide na sa buhay mo, Diyos ang susundin mo, kailangan ganapin natin kung ano po ang kanyang sinasabi sa kanyang salita. So it is very important to always consider that in our decision, dapat ito po ay ang magpapaayos ng buhay natin at hindi magpapasama. Dahil may problema ka, tumalikod ka. Ang tanong, nung tumalikod ka, nung nagpasya kang tumalikod, na-solve ang problema mo? Nung nahihirapan ka, nagpasya ka, na tumalikod ka, ang tanong, nung tumalikod ka, at yun ang naging decision mo, okay? Gumaan ba? Umayos ba buhay mo? Malinaw po ito. Natisod ako, nagtampo ako, and because of your tisod and tampo, tumalikod ka, ang pasya mo, umalis ka, lumayo ka. Ang tanong, napabuti ka ba? Make sure that every decision na gagawin natin ay dapat tama. Paano tayo makatitiyak na tama ang ating desisyon? Kapag ang desisyon natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, paano po natin malalaman na kalooban ng Diyos ang ating desisyon? Itatanong ko po sa inyo. Kung tutuusin, yung mga sumunod sa Kanya, kaya sumunod because of the miracles. Meaning to say, they have proven that our Lord Jesus Christ is a miracle worker. Okay? So yung ilan, sumunod sa Kanya because of meat. Dahil nakita nila na nagpakain ng Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, sino po ba ang gumawa ng himala? Sino po ba ang nagpakain ng masaganang kainan? Hindi po ba ang Panginoon? Malinaw po yan. Kaya nga, dapat isipin po natin na hindi lamang sa usapang salita ng Diyos, pag ang sinunod natin, Panginoon, maniwala po kayo. If in our decision, ang pagpapasyahan po natin ay ang wag lumayo sa Panginoon, mga kapatid, ang miracle, hindi problema. Ang meat, hindi problema. Pero itong mga taong ito, palibasa, hayag na ang motibo, miracle lamang, hindi yung miracle worker, kundi yung miracle ang kanilang concern. Okay? Meat at hindi po yung provider, problema po yun. Kaya nung sinabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life.
Parang ang idea po mga kapatid kung magpapasya ka, doon ka sa matibay. Kung magpapasya ka, doon sa sigurado. Kung magpapasya ka, doon sa matatag. At sasabihin ko po sa inyo, walang tatatag na kalagayan doon sa kalagayan na ikaw ay nasa pagsunod sa Panginoon. Amen? The correct decision in life is to always obey and follow our God. Amen? To hear His words, to do His will. Yun po ang importante. Mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na dapat nating maintindihan. Pag Diyos na ang sinusunod mo, hindi mo problema ang miracle, hindi mo problema ang meat. Pero pagka tinalikuran mo siya, pati miracle ng Panginoon, hindi mo mararanasan. Pati yung provision ng Panginoon, hindi mo talaga ma-enjoy. So, kanino tayo pupunta? Diba? Where will we go? Saan tayo pupunta? To whom shall we go? Kanino tayo pupunta? Yun po yung pinaka-concept ng message natin. Mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang po yan. Makikita nyo po na sa istoryang ito, sa message natin ito, pinakita yung tinatawag nating clear discernment. Napakahalaga na malinaw ang kaisipan natin at matalas ang ating discernment. Yung bang wisdom, diba? Yung bang karunungan na galing sa Diyos. Yung kaisipan na kung saan talagang ginagabayan ng Panginoon. So, clear discernment. Okay, correct decision na magdadala sa atin sa certain direction. Ang bigyan natin ng importansya bago tayo magpasya. Okay, where will we go? Clear discernment. Pag-isipan nating mabuti. Correct decision. Magpasya tayo ng tama. Certain direction. Tiyakin natin na meron tayong magandang patutunguhan. Iniisip ko lang, saan kaya talaga napunta yung mga tumalikod? Matapos nilang magpasya na talikuran nila ang Panginoon, ang tanong, saan kaya sila pupulutin? Ano kaya ang kanilang kahihinatnan? Pero mga kapatid, mga minamahal, sa Biblia po maliwanag na kapag ka Diyos ang sinunod mo, sigurado ang direksyon mo. Hindi ka maliligaw, hindi ka mamamali, hindi ka malilihis, hindi ka mapapasama kapag ka sa pasya natin, sa ating pong discernment, mga kapatid, sa malinaw nating discernment, sa tama nating desisyon, mga kapatid, ang dadaling po tayo nito sa certain direction. Pagka Diyos ang sinusunod mo, hindi ka mangangapa, mga kapatid. Pagka Diyos ang sinunod mo, tiyak po yan. Wala pong susunod sa Diyos na hindi magiging maayos ang direksyon. And when we say sa Diyos tayo susunod, siya ang ating pagtitiwalaan, salita niya ang ating pangahawakan, yung kalooban niya ang ating gaganapin. Yun ang ibig sabihin na talagang sa Diyos ka, magpapasya kang Diyos ang iyong susundin for your certain direction. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Anong sabi? And He shall direct thy path. Ano ang bili ng Panginoon kay Joshua? Huwag kang lilihis sa kaliwa o sa kanan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang. Sunod ka lang. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Nasa iyo, Panginoon, ang salita. Ikaw ang may-ari ng salita. Ikaw ang may hawak ng salita. Sa iyo kami susunod. Ibig sabihin, sa iyo kami makikinig. Yun ang aming susundin. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Pag Diyos ang susundin natin, sabi niya sa bayan niya, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. And it is very clear also, mga kapatid, na sa Biblia po, yung mga tunay na sumunod sa Panginoon, hindi lamang po sila napagpala, sila mismo ay naging pagpapala. You know, yun ang kalooban ng Diyos The reason why God would like you to follow Him is actually
para magamit ka at maging pagpapala ka sa marami. Alam nyo, pag sumusuway tayo sa Diyos, hindi lang tayo May mga napapahamak. Nung si Jonah sumuway, marami po ang nakasama doon sa salpok ng malalakas na alon. Di po ba? So, tayo po, dapat sa buhay po natin, hindi tayo dapat nalilihis. Hindi tayo dapat mawala, mga kapatid. We better decide right. Make sure that you have the clear discernment so that you can decide right for your certain direction. Ang ating pong titiyakin, yung tinatahak natin, yan po kasama natin ang Panginoon. That is basically the idea. Wag na wag kang hahakbang na hindi mo kasama ang Panginoon. Kung ang pasya mo sa Diyos ka sasama, mga kapatid, tandaan po natin, as what I have mentioned kanina, yung miracle, mga kapatid, alam ko, aayon kayo sa akin na napakarami nyo pong naranasang himala sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Yun lang pong buhay na binago ng Panginoon, yun ang pinakamatinding himala, mga kapatid. Yun po ang pinakamatinding himala. And then, kung paano pong sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin, every day na we-witness natin the miracle working God. Amen? Yung nakaka-survive tayo. Paano tayo nakakaraos? Ilan ang anak na pinag-aaral natin? Gaano ka hina kung tutuusin? Yung trabaho natin. Tapos, ano lang ba natapos natin? Saan tayo kukuha? Pero, meron pong miracle worker. Meron pong meat provider. Nandiyan po ang Panginoon. Di po ba? Ang problema ng marami po sa kanila, hanggang doon lang sila sa miracle, hanggang doon lang sila sa meat, yung message ayaw nila. Kaya nung ang Panginoon nagmensahe na, nagtalikuran na po sila. And the good thing about Peter, he clearly know and understand na talagang sa buhay, ang importante talaga yung nasa gabay ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, para sa akin, napakaganda ng sagot ng Panginoon Bakit? Kilala nila talaga Mahirap naman ang sumunod sa Panginoon kung di mo siya kilala And you know what? That is, for me, one of the reasons why marami po yung mga nagsasabing Christian, pero tentative, parang reserve, at parang, alam niyo po yon, hindi po talaga all out sa pagsunod. Ang dahilan, hindi nila kilala ang ating Panginoon. Pansinin po natin yung sabi ng talata. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? That was the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Jesus answered them, Have not I chosen you 12, and one of you is a devil. So, makikita nyo po na sa complete response ni Peter, when Peter answered the Lord, ipinoint out niya. Kumbaga, mga kapatid, simple thing. Sabi po nung psalmist, The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Kung ang Panginoon ang ating pastor, lahat ng kailangan natin nasa Kanya. Dito po sa tagpong ito, nung sinabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. At nakatitiya kami sa iyo. Nananampalataya kami, nagtitiwala kami sa iyo. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang mensahe na dapat maging paalala sa atin. Kaya nga, ginawa ko pong title Where Will We Go? Okay? Inilagay ko po sa katayuan na sa pangyayaring ito, may tumalikod, may nanatili. Sa atin po, kung tayo po ay tatanungin, saan po tayo pupunta? Sabi ng Panginoon, nung nagtalikuran na yung lahat, yung mga ambabaw ng kanilang motibo sa pagsunod, para ipakita na hindi genuine yung kanilang pagsunod, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, will you also go away? Biglang pumasok lang sa isip ko, yung mga tumalikod, saan kaya pupunta yun? Kaya nabuo sa isip ko yung tanong, na kapag ikaw ay tumatalikod, o yung taong tumatalikod, saan kaya ang takbo ng isip nila, napupuntahan nila? Nakukuha niyo po, mga kapatid, yung drive ng message natin? Kasi ito po ay totoong nangyari, na nagtalikuran sila. Ang tanong ko po
sa isip ko, saan kaya sila pupunta? Kaya ko ngayon naisip itong title na ito na siguro magandang paalala sa lahat. Tayo po, sa buhay natin, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Kung hindi Panginoon ang susundin mo at susundan mo, saan ka pupunta? Sino ang susundan mo? At ang isa pang magandang tanong doon sa po pwedeng sagot, doon sa naging pagtalikod mo, kung saan ka pupunta, saan ka dadalin ng iyong susundin at susundan. So napakahalaga po ng clear discernment. Napakahalaga po ng correct decision. Napakahalaga po ng certain direction. And you know what? Yan po ang nakita ko kay Peter. Alam niya kung saan at kanino siya mapapabuti. Okay? Kaya matibay ang pasya niya sapagkat alam niyang may katiyakan sa kanyang piniling sundin sa kanyang buhay. How about us tonight? Sa buhay po natin, okay? Sa tinatakbo ng isip natin, saan tayo pupunta? Kanino tayo susunod? Mga kapatid, umaasa po ako na ngayong gabi, tayo po'y muling napaalalahanan ng mensahe ng ating Panginoon. Where will you go? Where will you go? Saan ka pupunta? Mga kapatid, kung prodigal son ang pag-uusapan natin, kasi ikinukonsider natin, sabi ng Bible, diba, ang lumalayo sa Diyos, napapasama. Exactly. Yan ang nangyari po sa prodigal son. Diba? Yung kanyang buhay, wasted. Yung kanyang lakad, wayward. At yung talagang naging kahinatnan, worst. Doon ba tayo pupunta? Bakit hindi tayo gumaya kay Peter? But again, ang kailangan natin, ano po yung tatlong bagay? Pakitype nyo nga po. Ano yung tatlong bagay na kailangan natin? Clear discernment, correct decision, certain direction. At ito po yung pagkakaugnay niyan. Pagka ang discernment mo clear, ang decision mo magiging tama. Kapag ka nagdesisyon ka ng tama, ang direction mo tiyak. So tingnan nyo po yung pagkakaugnay ng tatlo. Pagka clear ang discernment, that will lead you to correct decision na ang magiging kahihinatnan, certain direction. Wala pong mangangapa na Diyos ang sinusunod. Sapagkat ang tanging katiyakan natin ay ang Panginoon. Amen? I hope and I pray na napagpala tayo muli ngayong gabing ito sa ating pong programa, sa ating ministeryo, Feasting on the Divine Verses. Mga kapatid, tayo po ay laging kumapit, sumunod, yumakap sa ating Panginoon, anuman ang mangyari. Wala pong magandang katutunguhan ang magpapasyang ang Diyos ay kanyang talikuran. So if you want certain direction, decide right and discern right. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito na muli kaming nakapag-aral at nakapagsalo-salo sa iyong banal na salita. I pray, O God, that you will continue to bless this ministry. Nawa dakilang Diyos, ang message na ito ay nakapagpaalala rin sa bawat masugid na taga-subaybay. Nawa dakilang Diyos, nagdala sa amin ito sa realization na ang paglihis ay makakasama sa amin, na ang pagtalikod ay magpapariwara ng buhay namin. At ang tanging pinakatiyak ay ang magpasya kami na ikaw ang lagi naming sundin at ikaw ang lagi naming samahan. I pray, O Lord, na ang bawat isa po ay nagkaroon ng conviction sa message na ito na amin pong narinig. Thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin ng Panginoon. Kahit na po medyo nangangati na po ang ilong ko, salamat na naibigay po sa inyo ang mensahe
na alam ko pong kalooban ng Diyos na mapakinggan ng bawat isa. Nawa, patuloy po kayong sumubaybay sa ministeryong ito. Ipanalangin po natin, suportahan natin, i-share po natin upang marami po ang makinabang sa salita ng Diyos. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. To God be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me